So sabi ng Bible, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with thy good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Okay. So, bago tayo magpatuloy, mayroong isang istorya na narinig ko dati pa. Ang pamagat niya ay The Lost Eyeglasses. Narinig ko na to? Hindi pa. Sige, kwento natin. May isang matandang babae na nawawala ang kanyang salamin. No? Hanap siya ng hanap, kahit saan. Hinanap niya sa ilalim ng sofa, hinanap niya sa ilalim ng kanyang kama, wala pa rin, until siya ay nag-aalit na, hinahanap niya pa rin sa kanyang kitchen, sa kusina. Wala pa rin. Naiinip na siya sa kanyang paghahanap, no? Tinignan niya sa bag niya, wala pa rin. Tinignan niya sa CR, sa bathroom, wala pa rin. Hanggang umabot na ng 3 weeks ng paghahanap, wala pa rin. Nakalimutan niya kung saan niya nilagay ang kanyang eyeglasses. Nung pumunta siya sa isang silid o sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang eyeglasses sa wakas. Nandun nakapatong sa Bible. No? There she found her eyeglasses on top of her Bible dustbin. Ano ibig sabihin? 3 weeks na siya. 3 weeks na pala siya, hindi niya na nahahawakan ng kanyang Bible. Kasi 3 weeks na nawawala ang kanyang eyeglasses, no? All this time, they were here. Masaya na siya. Nakita niya yung Bible niya. Her anger disappeared. Instead, she felt peace. No? At nakita niya na ang kanyang Bible at nagbasa na siya. No? So, lesson. Sometimes, what we are looking for is already near us. No? May mga bagay minsan na nakakalimutan natin, pero nandiyan lang pala. Naranasan ko rin yan. No? Nakala ko nawala yung susi ko. Nasa bulsa ko lang pala. No? So, ganoon din. Minsan, ang ating salamin, akala natin nawala, nandiyan lang pala. No? Worst pa sa Bible. Ibig sabihin, hindi binabasa ang Bible. Alright, so ang ating papamagat ngayon, ay wala nang iba, don't forget. No? So kahapon, isa itong malaking lesson sa akin kasi nakalimutan kong gumising. No? Nakalimutan kong gumising, natulog ako. No? Hindi sa nakalimutan, kundi bagsak yung katawan kasi wala akong tulog. No? So, don't forget. Huwag kalimutan. So tayo, sa said kanina, meron akong short-term memory. No? Yan talaga yung weakness ko, yung pangalan. Bago, kapag narinig ko yung pangalan, ay talagang pitik-sintas, nakakalimutan ko na agad. No? Kasi, pumasok siya sa short-term memory ko. Okay? But we also have long-term memory. So, anong pinagkaiba nila? So, ang short-term memory, a few seconds or about 30 seconds, kapag narinig mo yon, and then after that, nawala na siya agad. Nakalimutan mo, kagaya kaninang pangalan, nakalimutan ko na agad. Kasi short-term memory. Kasi ano na siya? Temporary. Now, memory or temporary memory. Okay. And long-term memory, minsan tumatagal siya in oras, taon, or even a lifetime. Eh ako, I'm not good in recalling stories or bakit tinatawag na episodic memory. Ang hirap ko magkwento ng childhood ko. Makapagkwento ako ng childhood ko pero hindi siya in order. I'm not a good storyteller. Parang gano'n. So iba-iba naman kasi yung tao. May iba ang galing mag-istorya, sobrang structured, sobrang talagang pagkasunod-sunod. Ako, hindi ko yung kaya. Kasi kapag magkwento ako, kukwento ako tapos jump naman sa ganito. Parang ang hirap, no? Kasi parang wala akong episodic memory. So ito long-term memory, pwede siya lifetime, mag-stay dyan siya, hindi siya nawawala, kahit na yung ginawa mo nung 3 years old ka, alam mo pa rin. No? Kasi pumasok siya sa long-term memory mo. Okay? Minsan forever, no? Nandyan siya, nakatago. So pag sinabing forgetting, it refers to loss of information from your long-term memory. Nawala ang informasyon. No? Or the inability to retrieve a memory. Hindi mo na maalala. Ano nga yung word ko? Ano nga yung sinabi ko kanina? Ano nga yung pangalan ng ganito? You cannot retrieve a memory anymore.
Because you forget already. There are things na nagkakos sa atin kung bakit nakakalimutan natin yung isang bagay. So number one, encoding failures. Ito, paborito ko ito nung topic namin during college. No? Kinopya ko lang sa lesson namin dati. Kasi yung preaching na to, ay nag-preach ko na siya dati. No? Ngayon, i-preach ko ulit. Okay? Okay, sige. Kaya, naalala ko yung lesson namin about forgetting. So pag sinabing encoding failure, you don't learn the information in the first place. For example, gospel. Okay, narinig mo yung gospel, tapos titiksin tas, nakalimutan mo na. Bakit? Kasi in the first place, hindi mo naman siya ni-learn. Kaya nakalimutan mo. Okay? Encoding failures. Hindi mo siya na-encode agad. Okay? Kasi, siguro, you're not interested. That's why, may encoding failures na nangyayari. That's why nakalimutan ang isang information. So, ang decaying naman, sa katagalan, nalulugmok ang impormasyon. Memories fade over time. Diba? Nung elementary tayo, yan yung nangyayari. No? Kapag mahaba na or matagal na ang isang bagay, dahil may decaying factor sa memory natin, hindi na natin siya maalala. Okay? Memories fade over time. How about inadequate retrieval cues? Ito naman ay you lack sufficient reminders. Nakalimutan, magising. Kasi walang alarm clock. Diba? Nakalimutan, ay may flight pala pagka 4 o'clock. Okay. You lack sufficient reminders, ay 4 o'clock, hindi pa nakabiyahe. Kasi walang nagpaalala. Inadequate retrieval cues. Okay? You lack sufficient reminders. For example, may exam pala ako bukas. Nakalimutan kasi hindi ka nag-remind. Hindi ka naglagay ng reminders. Ay, may babayaran pala ako. Diba? Nakalimutan kasi hindi wala kang reminders na nilagay. Okay, inadequate retrieval cues. And number 4, interference. Nakalimutan mo siya kasi may dumating na isa. Okay, ganun. Other memories get in the way. Nakalimutan mo yung isa kasi may nag-intervene. Okay? Nakalimutan mo yung isang bagay kasi may pumagitna. May pumasok na isang memory. That is what you call interference. Or number 5, trying not to remember. This is intentional na hindi mo talagang gustong alalahanin yung isang bagay. You deliberately attempt to keep things out of your mind. No? Di ba may mga bagay tayo minsan na ayaw ko nang alalahanin. So dito siya na-fall. You're trying not to remember that thing, isang bagay na yan. So ito yung mga causes kung bakit nakakalimutan natin yung isang impormasyon. So may mga bagay na kailangan nating kalimutan. Sige, ingat. May mga bagay na kailangan nating kalimutan. Ano yun? Ito, sabi ng Bible, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Siguro na-fall siya in number 5, no? Trying not to remember. Dito siya na-fall. Okay? Kasi kailangan mong kalimutan yung mga bagay na na luma na, dati na. Mga bagay na nangyari na, yung mga bagay in the past. Kasi yun yung mga bagay minsan na nagpapabigat sa pag-unlad ng tao. Yan yung sa nagpapabagal o nagpapabigat sa pag-go forward ng tao. Kaya kailangan mo siyang kalimutan. Okay? So, is our God a forgetful God? Yes or no? Ang Diyos ba natin ay makakalimutin? Yes or no? No. Actually, there are 2 answers. Number 1, yes. Our God is a forgetful God. Yes. In what way? Because when He forgives, He forgets. Makakalimutin ng Diyos sa sa ating kasalanan. Nakakalimutan ng Diyos ang ating kasalanan kung Siya magpatawad. Kapag pinatawad niya ang tao, nakalimutan niya na rin ang ginawa ng isang tao. Kasi when the Lord forgives, He forgets. Sabi ng Bible, and their sins and iniquities will I remember no more. Sabi lang, ang iyong mga kasalanan, hindi ko na alalahanin. Sabi ng Bible in the book of Hebrews. And also, as far as the east is from the west, so far He removed our transgressions from us. O isipin mo na lang kung gaano kalayo ang west sa east. Ganyan kalayo ang kasalanan natin. Ganyan kalayo ang paghiwalay ng Diyos sa kasalanan natin. Yes, our God is a forgetful God. Because when the Lord forgives,
He forgets. Next question. Is our God a forgetful God? The answer is no. Why? In what way? He will not forget your work and labor of love. Amen. Kung may isang bagay na hindi kayang kalimutan ng Diyos, yung mga bagay na ginawa mo sa Diyos, ginawa mo para sa Kanya, hindi kaya yan kalimutan ng Panginoon. O, kasi may balik yun. Sabi ng Bible, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ang Diyos, hindi siya unrighteous para kalimutan ang iyong ginawa at kumbaga yung paghihirap mo na may pagmamahal. Yan, yung ginawa mo para sa Panginoon out of love, which you have showed toward His name in that you have ministered to the saints and do minister. Is our God forgetful God? No. In what way? In your work and labor of love. Hindi kaya kalimutan ng Diyos ang iyong ginawa para sa Kanya. Sabi ng Bible, can a woman forget her suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Ang nanay ba, makalimutan niya ang kanyang anak na pinadede? No? Ang sabi ng Bible, possible. Ito, yay. Can a woman forget her suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Parang ang labo na makalimutan ng nanay ang kanyang anak na pinadede, no? Baga, kabisado mo, alam mo kasi anak mo yan eh. Sa'yo nang galing, ikaw nag-alaga, ikaw nagpakain, ikaw nagpalaki. Parang imposible na makalimutan mo yung anak mo, yung baby mo. Di ba? Pero, possible pa rin. No? Kinumpare ng Diyos ang nanay sa kanya. Sabi niya, they may forget, yet I will not forget thee. Grabe! Yes, sabi ng Diyos, yes, possible. Makakalimutan ng nanay ang kanyang pinadede na anak, kanyang talagang anak na nanggaling sa kanya, posible. Pero ako, hindi ko kayo makalimutan. Amen. Is our God forgetful God? No. Because the Lord will not forget. So don't forget, number one, don't forget your salvation. Amen. Isa sa mga bagay na huwag nating kalimutan, ang ating kaligtasan. No? Kasi, ang kaligtasan, ito yung pinaka-pundasyon kung bakit tayo nandito, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Because you cannot serve the Lord unless you know salvation. Kung hindi mo alam ang kaligtasan mo, you don't know how to continue. Hindi mo alam kung paano magpatuloy. Pero kung alam mo yung kaligtasan mo, mayroon kang reason, mayroon kang rason para magpatuloy kasi ikaw ay niligtas ng Diyos. Sabi ng Bible dito, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Sino ba ang nagpatawad sa ating mga kasalanan? Sino ba ang nagligtas sa atin at nagbigay ng buhay na walang hanggan? Di ba ang Diyos? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sabi ng Bible, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ito yung forgiveness ng Diyos sa atin during the age of grace. During this time. Notice, let's compare scripture to scripture. Okay? Look at the Bible. Sabi ng Bible, kailangan mo magpatawad dahil pinatawad ka lang. Amen. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, pinatawad na tayo, kaya tayo na pinatawad, kailangan din natin magpatawad. Kasi pinatawad lang tayo. But look at the Bible, the other verse in the Bible. Let's compare it, di ba? Dito. Sabi na ng Matthew, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Do you understand? Saan dito ang may kondisyon na forgiveness? Para matanggap mo ang forgiveness. Saan? Di ba ito? Look at the Bible. For if ye forgive men, kung ikaw magpatawad sa tao sa kanilang kasalanan, ang iyong tatay sa langit, papatawarin ka rin niya. Pero kapag hindi ka nagpatawad sa tao sa kanilang mga kasalanan sa iyo, hindi ka rin papatawarin ng iyong tatay sa mga kasalanan mo.
Kasi makasalanan ka rin. Sabi ng Bible. But this is kabaliktaran sa sinabi dito sa the book of Ephesians. Sabi ng Bible, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So kayo magpatawad kasi dahil pinatawad ka na. Okay? So saan yung susundin natin? Ito, siyempre. Kasi this is, itong verse na to ay sinabi ni Pablo. Okay? And Apostle Paul is our spokesman. He's an apostle of the Gentiles. And look at that. Ito yung sinabi ni Apostle Paul na si Kristo Jesus nagpatawad sa atin. Dito kasi, this time is kingdom. Diba? The book of Matthew. And the book of Matthew is specifically written for the Jews. Are we Jews? No. We are Gentiles. That's why ito yung sinusunod natin. Okay? Kasi contrary sila. That's why sabi ko, hindi lahat na nakasulat sa Bible ay kailangan natin sundin. Kasi there are things na nakasulat sa Bible, kagaya nito, na hindi para sa'yo. Okay? Kasi kung susundin mo to, baka hindi tayo papatawarin. Kasi minsan may mga sakit, di ba? May mga ano pa tayo, may mga grudges pa tayo, di ba? Na minsan hindi tayo nagpapatawad sa tao. So, ibig sabihin, kung hindi tayo patawad, hindi tayo papatawarin. Sabi ng verse na to. Di ba? So this will not apply to us. Our verse is this one. Okay, kasi ito was written for our learning, but it will not apply to us in this age of grace. Okay? Huwag kalimutan na binago ka ng Panginoon. Huwag kalimutan kasi may mga Christian na bumalik sa dati nilang gawin. Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Kapag nag-umpisa ka na buhay Kristiyano, huwag mo nang balikan ang dating ikaw. Diba? Kasi sayang naman yung baga sayang yung inumpisahan mo na buhay Kristiyano kung babalik ka sa dati mong ginagawa. Diba? Sayang. Sabi ng Bible, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her, wallowing in the mire. Maging kagaya tayo sa isang aso, no? Sorry to say, no? Na nagsuka, kinain niya ang kanyang suka. Diba? Kung yan ang maging mangyayari sa atin bilang isang Christian na bumalik tayo sa dati nating gawin, no? Mag-iinom tayo, ano na lang yung mga ginagawa natin, di ba? So, wag natin kalimutan na tayo pala ay binago na ng Panginoon. At isang, ito yung sow. Swine. Yung pig, yung baboy, no? Na kakapaligo lang sa kanya, bumalik ulit sa kanyang, yung bahay nga na bumalik ulit doon. Kakapaligo lang, bumalik ulit sa gabi. No? Hindi niya na alala o hindi niya tinandaan na siya ay kakapaligo lang. So, ganoon din sa atin. Binago na tayo ng Panginoon, binigyan na ng Panginoon ng kabuluhan ng ating buhay. Huwag na tayo bumalik doon sa buhay na walang kabuluhan. Sabi ng Bible, and such as were some of you, but are ye washed? Ye are washed. Tayo ay nalinisan na. Ye are sanctified. Tayo ay set apart na. And ye are justified. Remember nyo, ito yung Bible study natin tuwing prayer meeting. Sanctified, justified, di ba? In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Yes, makasalanan tayo, pero tandaan mo, sabi ng Bible, nalinisan ka na, set apart ka na, at ginawa ka ng righteous ng Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan. Don't forget, mga kapatid, your salvation. Kasi ang taong nakalimot sa Diyos ay mapupunta sa impyerno. Alam niyo ba yun? Na ang tao o ang nasyon na nag-reject sa Diyos ay mapupunta sa impyerno. Look at the Bible. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. You can enumerate mga nasyon na walang Diyos. China, Indonesia. Salamat na lang tayo kasi may mga missionaries doon. Mostly, di ba, Asian. Kasi that's why yung Philippines tinawag na the only Christian nation in the Far East. Di ba? Pero, Christian nation, by name lang. Hindi naman totoong Christian talaga, di ba? Kasi
kung tutuusin, ang daming, di ba, Katoliko na mostly Katoliko yung Pilipinas. Catholic country, di ba? Pero tinawag na Christian, yung totoo Christian na naman tayo di ba? At yung iba pang nakakilala talaga kay Kristo. So pero, kinonsider pa rin nila na only Christian nation in the Far East. Diba? Pero how much more sa China? How much more sa Indonesia, sa Vietnam, saan pa? Diba? Sa Saudi Arabia, sa Iran. Diba? Mga mostly, talaga, Muslim. Ano sabi ng Bible? In all the nations that forget God. Ang taong nakakalimot sa Diyos, o ang nasyon na nakalimot sa Diyos, alam niyo na kung saan siya mapupunta. Dito, sa Apoy. Sabi ng Bible, beware that thou forget not the Lord. Mag-ingat tayo na baka makalimutan natin ang Diyos in not keeping His commandments, in His judgments, in His statutes, which I command thee this day. Kaya mag-ingat tayo. Minsan kasi nakakalimutan natin na tayo pala ay niligtas ng Diyos. No? That's why, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na forget not your salvation. Number 1, forget not your salvation. Number 2, forget not your restoration. Restoration. Baga, tayo ay pinagaling ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng breakthrough. Kumbaga, tayo ay nakalampas sa sitwasyon na ito. Okay? Sabi ng Bible, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy iniquities. Next phrase, who healeth all thy diseases. Tayo ay pinagaling ng Diyos. Tayo ay ginamot ng Diyos sa lahat ng ating mga sakit. Huwag kalimutan na pinagaling ka ng Panginoon. So in physical aspect, no, if you talk about physical aspect, hindi lahat ng sakit pinapagaling ng Diyos in this age of grace. No? Hindi lahat. Kasi kahit gaano man natin ka-pray minsan, kapag hindi talaga kalooban ng Panginoon na gumaling ka, minsan hindi din nililoob ng Panginoon kasi may plano siya. Di ba? Kasi may reason yan. So during, baka ma-overwhelm kayo sa Bible study chart. This Bible study chart was drawn by Pastor Michael Cilia, yung isang pastor na kilala ko. Isa siyang kapitan sa barko, pero pastor na magaling sa arts. In-illustrate niya yung kabuuan ng Bible. No? So, this is the dispensational truth. Baga, ito yung sa time ni Adan, ni Noah, sa time ni Noah, Tower Babel, Abraham, Moses, Peter, and then si Jesus dito. And then after Jesus Christ, dito pala si Peter, Paul, and then dito na tayo. No? For your information, dito tayo sa panagpo na ito, sa dispensation na ito. Because many believe, and also teach, not believe only, but teach na tayo daw, during ngayong panahon, ngayong time, dito na daw tayo. Sabi nila. Dito na daw tayo sa 666. Okay? Wala pa tayo dito. Meron din nagtuturo na dito na daw tayo. Mostly mga Jehovah's Witnesses, sa kingdom na daw tayo ngayon. Okay? Dito pa yun. Wala pa tayo dito. Okay? Yung pa nagtuturo, dito tayo. Wala pa tayo dito. Dito pa lang tayo sa grace. Okay? On the process ay matutunan natin ito. Tuturo ko sa inyo. Okay, dito tayo ngayon. We are in the age of grace. No? Bakit grace? Look at the life of people now. Pag sinabing grace, God's riches at Christ's expense. Yun. Kasi, kahit gaano ka makasalanan ng tao, sabi ng Bible, they are not punished immediately. The wicked are not punished immediately because of the grace of God na nandito ngayon. Di ba? Pero kung dalhin mo yan sa law, kapag nagnakaw ka, gumawa ka ng kasalanan, nagpatay ka ng tao, aasahan mo, you will be punished immediately during this time. May mga tao dito na kinakain na lang ng lupa or kinakain na lang ng uod, bigla na lang natutumba. Kasi they are in the age of the law.
Ibig sabihin, mahigpit ang buhay dito. No? Nung hindi pa si Jesus na pinanganak, hindi pa siya namatay. But when Jesus died on the cross, grace entered. And we are now in the age of grace. Kasi wala pang rapture. No, hindi pa na-experience ng tao ang rapture. At ito ang inihintay ng believers. Ito yung hinihintay natin. We are waiting for the rapture, not the second coming. Okay? Take note, we are not waiting for the second coming, we are waiting for the rapture. Okay? Kasi ang second coming are for the Jews. Bakit second coming? Kasi may first coming dito. When Jesus died, when Jesus became a baby, this time, no? At namatay siya after 33 years, kasi 33 years, namatay si Jesus, sabi nila ng mga scholars, I believe this was his first coming. That's why may tinatawag na second coming. Di ba? And we are not waiting for this. We are waiting for the rapture. Ito yung hinihintay natin. Okay? After the rapture, diyan na papasok ang 7 years tribulation period wherein Antichrist will reign on this earth. Ang Antichrist, magre-reign siya sa mundong ito, no? Magre-reign siya at diyan na mag-activate ang 666, the number 666. People cannot buy or sell unless they have 666. Hindi sila pwedeng magbenta, hindi sila pwedeng bumili, they cannot do any transaction without the mark of the beast. Pero sabi nila, hindi, ngayon may 666 na. Wala pa. Conditioning pa lang. Conditioning pa lang. No? Di ba naalala nyo dati ng pandemic, no? I don't believe it is 666, hindi yung 666, pero I believe that it is already conditioning. Kinukondisyon na yung tao na balang araw, ganyan talaga ang mangyayari. Di ba? Na, tawag dito, di ba nung wala kang vaccine card, hindi ka makakalabas, hindi ka makakabili, kasi hindi ka makalabas. Pero kung may vaccine card ka na, free ka na, pakita mo lang, ganito, hindi ka pwede pumasok sa sa mall. Dapat parang babarilin ka gano'n? Ano tawag doon? Thermometer? No? Parang, di ba? Parang condition siya na mangyayari dito ba ng araw, pero it's not the thing yet. It's not 666 yet. Kasi kung 666 na sana, nagre-reign na si Antichrist. Wala pang Antichrist sa mundo eh. Ang Antichrist dito ba? After the rapture. Kasi, hindi pa makapag-full blast yung Diablo because we still have the Holy Spirit, sabi ng Bible. May Holy Spirit pa sa mundo. At nandito ang Holy Spirit sa atin. But, in the rapture, that is the removal of the Holy Spirit. Kasi ang lahat ng mga believers, dadalhin ng Diyos sa langit, at ang mga maiiwan dito, they will undergo the 7 years tribulation period. Dito na mangyayari yung 666. Dito na mangyayari yung 666 kapag. That's why, we are so blessed na Christian tayo. Tumanggap tayo kay Jesus. Kasi, kung mamamatay tayo, pumunta tayo ng langit, kapag dumating si Kristo, pupunta pa rin tayo ng langit. Pero kawawa, yung mga hindi tumanggap kay Jesus. Kasi, kapag namatay sila, pupunta sila ng impyerno, at kapag dumating si Jesus, maiiwan sila, they will suffer for 7 years tribulation period. Kapag may 666 sila, automatic sa Diablo na sila, pupunta sila sa lake of fire. Pero kung magpatuloy sila, sabi ng Bible, he that endured unto the end, the same shall be saved. Pero pakahirap. During this time, no, tribulation period, ay talagang babalatan sila ng Antichrist dyan. Sobrang hirap ng buhay dito. Okay, after that, merong tinatawag na second coming, no? Babalik si Jesus, and aapak yung kanyang paa sa Mount Olives, no? Ito ay Mount Olives, nabiyak ang, imagine, nabiyak ang, ang bundok, no? And God will set up the millennial reign of Christ, 1,000-year reign of Christ. Dito na. Lahat ng mga believers, dito na rin, sa kingdom. Kasi, kung saan si Jesus, doon din tayo, because we are the body of Christ. Okay? Medyo hindi nyo pa, I don't know kung mag-gets nyo, pero hopefully, unti-untihin natin ito.
So ito naman, this is the lake of fire. Okay? Lake of fire. Ito yung final destination ng tao after all this happened. No, after ng kingdom, this is the future pa kasi eh. This is the final destination of people na after na ang tao ay humarap sa great white throne judgment, no, mga unbelievers. This is the judgment of the unbelievers. I-judge sila for their destination, pero tayo ay ligtas na. Hindi na tayo mapupunta dyan. Okay? Haba, no? So, these 12, Jesus sent forth and commanded them, saying, "Go not into the way of the Gentiles." And into the city of Samaritan, enter ye not. Okay. Sino ang nagsasabi dito? Okay? Si Jesus nagsasabi dito. Okay? Sino ang sinasabihan niya? 12. Sinong 12? 12 apostle. Okay? Si Jesus, pinadala niya ang mga apostoles sa mga, sa mga Gentiles. Hindi, go not into the way of the Gentiles nga eh. At in the city of Samaritan, outside of Israel. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, basically, ang 12 disciples are sent for Israel. Israelite people, not to the Gentiles. Okay? And as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. What they are preaching, are they preaching the gospel of the grace of God or the gospel of the kingdom? They are preaching the gospel of the kingdom. The kingdom of heaven is at hand. Kasi dati, when Jesus came to the earth, akala nila, dapat mag-set up dito si Jesus ng kingdom niya, but they refused their Messiah. Instead, they crucified Him. No? Nirefuse nila ang kanilang Messiah. Ang Messiah nila ay tinako nila sa cross. That's why ang kingdom na dapat i-establish ng Panginoon dito sana, na-postpone dito in the future. That's why the kingdom of heaven is at hand sana dito, but they refused their Messiah, they crucified their Messiah, and the kingdom has been postponed here. Okay? Hangin, di ba? Okay lang yan. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely have received, and freely give. So, ang content ng gospel of the kingdom ay mag-ayo sa mga masakiton. Oh? Magpagaling sa mga masakiton na may sakit. Cleanse the lepers. Kung may arok ka, no? May ketong, talagang malilinisan ka dito. Raise the dead. Kung may patay, madaanan nilang patay, bumubuhay. Cast out devils. Kung may na-possess, ay talagang pwede nilang itabugon ang diablo. Or an unclean spirit, freely have received, freely give. Walang bayad. Okay. So, during this time, kahit anong klaseng sakit, during this time, dito sa law, dito si Peter, before si Jesus namatay, dito yon. Ang verse na to, ay particularly dito yung nangyari. Okay? Kasi buhay pa si Jesus during this time. Okay? And during this time, si Jesus kasama din nila sa healing ministry. May mga miracle, di ba? Si Jesus kapag madaanan nila si Jesus ay gumagaling sila, di ba? May isang babae na 12 years na may sakit sa dugo, na hawakan niya lang yung hem of garment ni Jesus, ang laylayan ng kanyang damit, gumaling siya. Okay? Kahit anong klaseng sakit ay pwedeng galingin ng mga apostoles and ni Jesus during this time. Kasi yan yung ministry ng kingdom. Mag-heal ng sick, mag-cleanse ng lepers, raise the dead, cast out devils, at libre lang yun. Walang bayad. No? Pero ngayon, pa-check up 1,000. Di ba? Wala pa. Hindi pa kasama ang gamot. Pero dati, libre lang. Heal the sick. Punta ka lang kay James at kay Peter at kay John. Magpagaling. Meron nga instance, hindi sila makapasok kasi may mga tao na pumupunsok, no? Daming tao. May isang masakiton. Sa atop sila, sa may bubong sila dumaan para lang mapagaling with Jesus. No? Pero ngayon hindi mo yun magagawa because we are on the age of grace. Nandito tayo ngayon. We are not
in the kingdom ministry. No? That's why maraming hospital, maraming mga centers, kasi right now, walang apostoles na magpagaling ng ating mga sakit. At wala na rin nag-raise ng dead ngayon. Kapag may patay siguro na buhay, takbuhan lahat, di ba? Wala nang ministry ngayon na ganito. Kasi, nangyari na to in this dispensation. Nung si Jesus ay buhay pa. Hindi na to applicable dito ngayon in this age of grace. Dito na kasi tayo. Okay? And look at Apostle Paul. Apostle Paul himself has infirmities in the flesh. Ano oras na ba? Piling ko oras 12 na. 11:50. Oh, sayang, hindi ko matapos. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Si Pablo, isang tao na sickly. No? Baga meron siyang infirmities in the flesh. Meron siyang sakit, meron siyang challenge sa kanyang physical. So ginawa niya, sabi ng Bible, for this thing, I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Grabe, nagmakaawa siya sa Panginoon ilang beses? 3 beses. Na ito, kukunin ng Panginoon. Na ito, ay pagalingin ng Panginoon. Apostle Paul, servant of the Lord, malapit sa Panginoon. Pero, sinagot ba ng Panginoon kanyang panalangin? And he said unto me, sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 3 beses siya na makaawa sa Panginoon, pero hindi sinagot ang kanyang panalangin. Kasi, sabi ng Panginoon sa kanya, Pablo, ang aking biyaya sa iyo ay sufficient. Nag-uumapaw. At maging malakas ka sa pamamagitan ng iyong mga kahinaan. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities. Mas magiging, sabi ng Bible, mas gladly, therefore, pag pinapahalagahan ko pa ang aking mga sakit para ang kapangyarihan ni Kristo maging sa akin, sabi ni Pablo. So, kumbaga, kung hindi ka looban ng Panginoon, talagang hindi niya talaga bibigay. Di ba? Kasi may planong Panginoon sa buhay niya. Kasi si Pablo is an attorney, is a lawyer. Di ba? And he was a Pharisee. Kumbaga, mataas yung pinag-aralan ni Pablo. At, kumbaga, may pride siya. Pero ito yung binigay sa ng Panginoon sa kanya. To keep himself humble. To keep himself down. To keep himself on the earth. Kasi mataas siya. May pinag-aralan, matalino. Kaya ang sakit na to, hindi kinuha ng Panginoon sa kanya to keep himself on the ground. To keep his feet on the ground. Yan yung purpose ng Panginoon. No? So may mga bagay pala na binibigay ang Panginoon na hindi na kinukuha in order for us para tayo sa kanya. Magpatuloy tayo sa kanya. And another story, nung narinig nyo na to, pero ang sarap pa rin, pakinggan, na si Job ay i-restore ng Panginoon. Ay, tingnan nyo na lang ang kanyang restoration na naganap sa kanyang buhay. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice, imagine, twice, as much as he had before. And they came down to him, his brethren and his sisters, and they that have been acquaintance. Amen. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep. So dati, 7,000 lang. Pero ngayon, 14,000 na. Dati, 3,000 camels lang, pero ngayon, 6,000 camels. Dati, 1,000 yoke oxen. Dati, 500. Ngayon, 1,000 kasi dinoble ng Panginoon. Dati, 500 na she-asses or donkeys. Ngayon, 1,000 na. And he had also 7 sons and 3 daughters. Binigyan siya ulit ng Panginoon ng 10 anak. At ang kanyang anak na isa, kasama natin dito. Ay, tama. Just like yung mahima. Anak ni Job yan eh. Diba? Yun. Grabe yung restoration ng kanyang buhay.
Pero kung basahin mo, parang talagang zero. Pero when God bless, no? Grabe. Walang imposible. What God restores is always better than what was lost. Kung ibalik ng Panginoon, kaya niya ibalik yung sobrang pasama sa nawala. No? Kasi deserve mo ng mas maganda. So number 1, your salvation. Number 2, your restoration. Number 3, don't forget His protection. Huwag kalimutan, una-una ang kaligtasan. Pangalawa, yung kagalingan ng Diyos. Pangatlo, ang protection ng Diyos. Kasi kung walang protection niya, baka na paano na tayo. Basahin na natin, who redeemeth thy life from destruction. Iligtas tayo ng Diyos sa buhay na kalaglagan, kapahamakan. No? Then beware lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Let's make this quick, no? Ang mga taga-Israel, they were enslaved in the land of Egypt for how many years? 430 years. Imagine, grabe kagal. They were enslaved. Ang enslaved yan ay, nakalimutan ko yung exact word, yung parang talagang tinorture sila sa tinatawag na trabaho. It came to pass at the end of 430 years, in the same day, it was all the host of the Lord went out from the land of Egypt. So pagkatapos ng 430 years, God used Moses to lead them from Egypt. So the Israelites stayed in Egypt for 430 years. After that, God delivered them through the Exodus. That's why, ang the book of the Exodus, tinawag na Exodus kasi Exodus. Exit from Egypt. Yan yung tawag. Exit. Lumabas sila sa land of Egypt. Okay, ito na nangyari, no? Wala silang way out except God will make them a miracle. Itong miracle na ginawa ng Panginoon sa kanila. Nakatawid sila sa dry land through the Red Sea. No? And Moses said to the people, fear not, stand still, see the salvation of the Lord, which He will shew you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them no more forever. Grabe, no? Sabi ng ni Moses, grabe din yung, as a leader, grabe yung pananampalataya niya. Yung mga Egyptian na umahabol sa atin, hindi nyo na sila makikita ulit. Kasi, ano mangyari sa kanila? Ito, malulunod sila din lahat. The Lord shall fight for you. Hindi shall hold your peace. Ang Panginoon siyang sa atin, makipaglaban. And the Lord said to Moses, wherefore Christ down to me, speak unto the children of Israel that they go forward. And the Lord said to Moses, stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to its strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Ang mga Egyptian na umahabol sa kanila, namatay, at sila ay naka-exit. No? Nakataka sila sa kanilang mga kalaban, which is mga Egyptian. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the hosts of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much one of them. Walang natira. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of Egyptians. Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. Namatay yung mga Egyptian. No? Kita na lang nila sa tabing dagat, nandun, inaanod ang mga Egyptian. Kasi yan yung pagligtas, pagprotect ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Sabi nga ng Bible, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. So, ang safety na sa Panginoon lang, hindi sa kabayo, or hindi sa baril na meron ng tao, kundi sa Panginoon. Kaya kailangan mag-pray tayo palagi, no? Kasi yung Panginoon na nag-keep safe sa atin. When you get what you want, that's God's direction. May mga bagay na gusto natin, binigay ng Panginoon agad, direction ng Panginoon. But when you don't get what you want, that's God's protection. May mga hinihingi tayo sa Panginoon, but God will not give it. Minsan, nagtatampo tayo, pero di natin alam, protection pala yun ng Diyos sa atin. Di ba? Pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay, sa mga possibility na pwede mangyari sa atin. God wants to protect you from the wrong person.
Kinuha siya ng Panginoon kasi wrong person pala siya. At God wants to protect you from that person. God wants to protect you from wrong environment. Mga tao or mga lugar na pwedeng ikapahamak natin. God wants to protect you from wrong decision. Mga desisyon na pwedeng magpapahamak sa atin. God wants to protect us from these things. And sometimes, God removes you from certain people, places, and choices not to harm you, but to protect you. Minsan naman, kinukuha tayo ng Panginoon minsan sa tao, sa lugar, or sa mga bagay na pwedeng magpahamak sa atin, hindi para magpahamak sa atin, kundi mag-protekta sa atin. And safety comes in our nearness to God, not in our distance from our enemies. Ang safety, nanggagaling siya sa pagkamalapit tayo sa Diyos, hindi sa malayo tayo sa ating kalaban. And God does not remove us from all harm. He uses harm to move us close to Him. So God wants us na protected tayo. That's why, huwag natin kalimutan ang kanyang protection. Araw-araw, we have His protection. Kagaya na lang ng dalawang pintor. Naalala ko yung storya ng dalawang pintor. Nagpipintura sila sa isabi. So yung isang pintor, tinapunan niya yung, dinumihan niya ang pinipinturahan ng kanyang kasama. Nagalit ang kanyang yung kanyang kasama, bakit dinumihan niya yung pinipinturahan ng kanyang kasama. Kasi nakita niya na isang apak na lang sa gilid, malalaglag na siya. To caught his attention, dinumihan niya ang pintura ng kanyang kasama para hindi siya malaglag. Yan minsan ginagawa ng Panginoon, no? To caught our attention, minsan dumihan tayo ng Panginoon ng pintura para hindi tayo malaglag, no? In order for us to be protected. That's why, number 1, don't forget your salvation, your restoration. Number 3, His protection. And this is the last, His provision. Huwag natin kalimutan that God provided our needs. Na ang Diyos nag-provide ng aming pangangailangan. Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. So after 430 years of slavery in Egypt, God brought them out through Moses. Ito, kaninang storya natin. For 430 years sila na enslaved dito sa Egypt. Pero pagkatapos ng 430 years, instead of going straight to the promised land, they wandered in wilderness for 40 years. 430 years plus 40 years na roaming around the wilderness. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. And the children of Israel did eat manna for 40 years until they came to a land inhabited. They did eat manna until they came to the borders of the land of Canaan. Imagine sa disyerto, walang tubig, walang pagkain, pero buhay sila sa loob ng 40 na taon, no? 40 years. 40 tuig. 40 years, imagine. Kung baby ka pa, nung pumasok kayo, nakalabas kayo, 40 ka na. No? Pero hindi kayo namatay. Pero kasi pinakain kayo ng Diyos ng mana. Yan yung pagkain ng mga children of Israel sa wilderness. Disyerto, walang kuryente. Disyerto, walang ilaw. Paano sila nabuhay? Ito. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. Pillar of cloud, mainit, di ba? Walang bubong. Paano sila nakasurvive? Kasi may pinadala ang Panginoon na pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. Kung gabi naman walang ilaw, God gave them pillar of fire by night. Kung gabi, akong umaga, walang bubong, naiinitan sila, pinapasilungan sila ng Panginoon through pillar of cloud. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Imagine ang provision ng Panginoon para makasurvive sila sa loob ng 40 years in the wilderness. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. Paano ang kanilang damit?
40 anyos, kumbaga 40 years. Pero ang kanilang mga damit, ang kanilang mga sapatos, hindi na luma. Hindi na nasira. Sa loob ng 40 years na paglalakad doon sa wilderness. Imagine that, di ba? God provided their needs, not their wants. Ang Diyos, nagbigay ng kanilang pangangailangan, hindi ng kanilang kung anong gusto nila. So there is a big difference between needs and wants. Minsan, kailangan ko ng bagong sapatos. Minsan, kung kaya, pwede naman, pero kung hindi, huwag pilitin, di ba? Kasi hindi mo naman kailangan. Di ba? Needs. Pero dito, hindi binigay ng Panginoon ang kanilang wants, but their needs. Anong needs? Ano ba ang need ng tao? Basic need ng tao. Food, shelter, and clothing. Ito naman yung basic need ng tao para mabuhay, di ba? Ang food nila, mana. Anong shelter nila? Pillar of cloud by day, pillar of fire by night. Wala silang bahay, wala building doon. Pero, buhay sila. Kasi may pillar of cloud by day para magpasilang sa kanila, and pillar of fire by night para umilaw sa kanila. Kasi walang kuryente doon. Paano naman yung kanilang mga damit? Clothing. Clothes and shoes didn't wax old for 40 years. Grabe, no? 40 years, sobra pa sa mga branded na mga damit na hindi naluluma. Yan nga, di ba? Naluluma pa rin yun. Pero 40 years, matibay ang kanilang clothing. So these are the basic needs which God provided them para mabuhay sa wilderness. And this is God's provision. Sabi ng Bible, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya huwag natin kalimutan. No? Number one, ano number one? Your salvation. Number two, your restoration. Number three, His protection. And number four,